Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon nakapanayam ng 10 estudyante mula sa University of the Philippines College of Medicine tungkol sa makalagang papel na ginagampanan ng Philippine Red Cross at kung anong pamamahala ang kinakailangan upang maging always first, always ready at always there, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Ayon pa sa post ni Chairman Gordon, mahalagang maipamulat sa mga future leaders na hindi lamang galing ang kailangan nila, kundi mahalaga na matutunan din nila ang mga humanitarian values at yakapin ang volunteerism at service. Sinabi rin niya na sa panahong nakausap niya ang mga future doctors ng ating bansa, ay tiwala siyang nasa may kakayahan silang mapabuti ang kinabukasan ng bansa dahil sa kanilang compassion at kagustuhang makatulong. Isang highlight ng panayam kay Chairman Gordon ay nang ma-interview rin siya ng isa sa PRC Medicine Scholar na si Effie May Sabaon. Matatandaan na noong 2022 ay naglunsad ng scholarship grant ang PRC sa pangunguna ni Chairman Gordon sa 12 mag-aaral sa medisina sa UP College of Medicine. Natutuwa siyang ibinahagi ni Effie ang kanyang pagpapahalaga sa Philippine Red Cross at sa mga nagagawa ng organisasyon sa mga kapwa niya mag-aaral. Nangako naman ang mga estudyante na mag-volunteer sa PRC at susuporta sa mga gawain nito. Lumahok ang iba't ibang Philippine Red Cross chapter sa bansa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill noong September 26 sa pakikipagtulungan sa mga local government units ng kanilang nasasakupan. Ipinakita ng PRC chapter volunteers at staff ang makakalagang skills sa pagliligtas ng buhay at kung paano isagawa ang evacuation protocol sa paghahanda para sa malalaking sakuna. Isa sa misyon ng PRC ay paghusayin ang kamalayan ng publiko at kahandaan para sa mga natural disaster at tinitiyak na ang komunidad ay may sapat na kaalaman upang tumugon ng mabilis sakaling magkaroon ng lindol. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon, ang kahalagahan ng 4Ps o ang predict, plan, prepare and practice sa mga emergency situations ay paraan upang mapaghandaan ang malaking sakuna, lalo na ang lindol. Dagdag niya, ang bansa ay isa sa pinaka-prone sa sakunan sa mundo. Bagamat hindi maalis ang mga panganib, maaaring ituon ang paghahanda para sa mga ito. Parating mag-iingat sa ating kapaligiran, lalo na ang paggamit ng apoy sa loob ng tahanan. Dahil ngayong araw, 3 sunog ang magkakasunod na naganap sa Metro Manila lamang. Ang una ay sa North Bay Boulevard, Navotas, kung saan residential at commercial areas ang natupok ng apoy. Nag-dispatch ang PRC NHQ port ng fire truck at mga bombero, pati na rin ambulansya at first aid responders sa pinangyarihan ng sunog. Ang ikalawang insidente ng sunog ay nangyari sa 3rd Avenue, Barangay 120, Caloocan, bandang 9:25 ng umaga. Idineploy ang fire truck, ambulansya at manpower na naunang dineploy sa Navotas Fire. Residential area ang tinupok ng sunog. Ang pangatlong sunog naman ay tinupok ang mga kabahayan sa Gate 17 Parola sa Tondo, Manila. Nag-deploy ng fire truck, mga bombero, ambulansya at mga first aid responders sa lugar ng insidente. Parating maging alerto sa inyong kapaligiran kahit hindi Fire Prevention Month. Walang sinisino ang sunog at maaaring sumiklab ng walang babala. Ngunit hindi ito nangangahulugan na nangyayari ito ng walang dahilan. Dahil ang sunog ay kadalasang maiiwasan. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasang mag-plug ng maraming device sa isang extension cord dahil maaari itong mag-overheat. I-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit. Siguraduhing binabantayan ang pagluluto sa lahat ng pagkakataon. Gumamit ng timer kung hindi maiiwasang iwanan ang niluluto. Palaging isara ang LPG pagkatapos magluto. At bago matulog, muling i-check ang LPG kung ito ay naisara.
Inirerekomendang palitan ang hose kada 2 taon. Kapag gumagamit ng kandila, siguraduhing nasa iyong paningin at isecure sa mga lalagyan na hindi basta maitutumba. Ilayo ang kandila sa madaling masunog gaya ng carpet, kortina at papel. Maging alerto at handa sa inyong paligid. Makakaiwas sa sunog kapag tayo ay ready at laging nakamasid. Nagdaan na ang mga bagyo, ngunit patuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Red Cross para maglingkod sa mga kababayang nasalanta ng matitinding pagbaha ng mga nakaraang buwan at linggo. Ang Philippine Red Cross Marikina Chapter ay walang kapagurang umaalalay sa mga taga-Marikina hanggang sa mga araw na ito. Para sa kanilang Typhoon Carina operations, nagpadala ng mga hygiene kit, food packs at inuming tubig sa 438 beneficiaries ng Barangay Tumana. Nagtayo rin ng welfare desk, nag-conduct ng health and hygiene promotion at patuloy pa rin ang paglilista ng mga beneficiaries para sa mga susunod na operasyon. Ang PRC Rizal Chapter naman ay naglingkod sa 531 beneficiaries sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal, kung saan nakapagbigay sila ng hygiene kits, hot meals para sa 600 katao at nagsagawa ng child-friendly activities sa mga batang taga roon. At para ihandang muli ang mga kababayan natin mula rito sa Antipolo at Marikina sa mga nakaambang bagyo, nagsagawa ang PRC ng healthy lectures. Siniguro naman ng PRC volunteers at staff na ang mga itinuro sa mga residente ay interesante at mapagkukunan nila ng tips at paghahanda para maging alisto sa nakaambang sakit at sakuna. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, at kung nadaanan nyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode. Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash.